Isang dalaga ang ikinahiya ang amang basurero, ngunit halos maglupasay siya nang malaman ang ginawa ng ama para sa kanya. Abangan natin ang naging reaksyon ng kanyang ama kahit ito'y pinahiya pa ng kanyang anak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang baho naman! Sigaw ni Vanessa, ang kaklase ni Clara. Oo nga, parang di naligo. Amoy basura tulad ng tatay niya. Panunodyo ng mga kamag-aral ni Clara sa kanya. Noon pa man ay lapitin na ng mapanghusgang mga tao si Clara dahil sa kanyang ama. Tandang-tanda pa ni Clara kung paano siya asarin at kutsain ng mga bata noon na makita ang kondisyon ng kanyang ama. Alam niyo wala kayong magawa, sigaw ni Bella, ang kaibigan ni Clara. Naiiyak na lamang si Clara sa pangungutya ng kanyang mga kamag-aral. Bakit? Totoo naman amoy basura yung kaibigan mo. Paano kasi basurero ang tatay? Tapos, ganito-ganito pa maglakad. Ay nako, dagdag pa ng isa sa mga klase ni Clara at ginaya pa ang lakad ng kanyang ama. Patakbong umalis doon si Clara at naiyak na lamang sa sulok ng kanilang silid dahil sa pagkapahiya. Ilang sandali pa ay tumunog na ang bell ng eskwelahan. Hudyat na uwian na at tapos na ang klase sa araw na iyon. Clara, si Tito nandyan sa labas. Naghihintay sa'yo. Wika ni Bella sa kaibigan at sinabayan ng dalaga. Anak ko, halika na. Sabay na tayong umuwi. Wika ni Sergio sa anak. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Kaya kong umuwi mag-isa. Sigaw ni Clara sa kanyang ama at patabog na umalis sa harap na to. Paika-ika naglakad si Sergio at sinundan ng kanyang anak. Clara, hintayin mo si Papa. Pahabol na sigaw nito sa anak. Pinagtawanan at ginaya naman ito ng mga kapwa estudyante ng kanyang anak. Tito, hayaan mo na lang po muna si Clara. Tinukso na naman po kasi yun ng mga klase namin kaya ganyan. Wika ni Bella. Bata pa lang sila ay kaibigan na ni Clara si Bella. At ito lamang ang nakakaintindi sa kalagayan ng dalaga. Matapos may hatid ni Bella ang ama ng kaibigan, ay pinuntahan niya si Clara sa tabing ilog at kinausap ito. Bakit mo naman iniwan si Tito? Alam mo, kinutsala naman siya kanina. Malungkot na wika ni Bella sa kaibigan at tumabi dito. Bakit ba kasi siyang naging tatay ko? Ang daming pwedeng maging ama ko. Tsaka, bakit ba kasi wala akong nanay? Sana'y may nagtatanggol sa akin ngayon. Umiiyak ng sigaw ni Clara at napayuko na lamang. Hoy Clara, tinatanong mo ba ang Diyos? Pasalamat ka na lang kasi kahit ganun si Tito, tinataguyod ka niya. Alam mong nasa sayo din ang problema dyan. Ayusin mo muna sarili mo. Inis na wika ni Bella kay Clara at iniwan ito. Naiinis ng tuluyan si Bella kay Clara dahil sa mga binitawang salita nito. Pagka-uwi ni Clara sa kanilang tahanan, ay nakaupo naghihintay si Sergio sa kanya. Anak, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Sergio sa anak at pipilay-pilay na tumayo. Pa, ayusin mo nga sarili mo. Tsaka pwede po bang huwag ka na magpunta sa eskwelahan namin? Lalo la ako inaasar at kinukutsa ng mga kaklase ko eh. Tsaka pwede po bang huwag ka na maging basurero? Maghanap ka ng ibang trabaho. Inis na wika ni Clara sa ama at dire-diretsong pumasok sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga na lamang si Sergio at hindi makapaniwala sa mga tinura ng kanyang anak. Kinabukasan ay maagang umalis si Sergio upang mangalakal. Nagising na lamang si Clara sa alarm ng kanyang orasan at pagising ay nakita niya ang sulat sa mesa. Ang drama talaga. Asar na bulong ni Clara at kumain na lamang. Inihagis lang nito ang sulat ng kanyang ama at hindi man lang ito binasa. Naganda na sa pagpasok sa eskwela si Clara at nag-ayos ng kanyang mukha.
Pumasok na si Clara at iniwasan naman siya ni Bella. Wala na naging kaibigan pa si Clara hanggang isang bagong estudyante ang dumating sa kanilang eskwelahan. "Oh, class, tahimik. Siya pala si Gab, ang bago niyong kaklase." Wika ng guro at wala namang pake ang mga estudyante. Nung araw na iyon, ay nakipagkaibigan si Clara sa lalaki at palagi nang sumasama roon. Gabi na ito nakauwi at parati pang amoy alak. Isang gabi, hinihintay ni Sergio ang pagdating ni Clara at isang lumang sasakyan ang pumarata sa tapat ng kanilang bahay. "Bukas ulit, Clara!" sigaw ni Gab sa dalaga at mabilis na pinandar ang sasakyan. "Parati ka na yatang ginagabing umuwi, anak. May problema ba?" tanong ni Sergio sa anak. Ngumiti lamang si Clara sa ama at nilagpasan ito. Pagpasok sa loob ay hinawakan ni Sergio ang anak at inamoy. "Ano ba?" asar na baling ni Clara sa ama. "Nakainom ka ba, Clara? Ano ba nangyayari sa iyong bata ka? May problema ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Sergio sa anak. "Oo, nakainom ako. Ano bang pake mo? Tsaka tinanong mo kung may problema ako?" Tumawa pa ang dalaga, saka tumitig sa kanyang ama. "Clara, maliho ka para mahimasmasan ka." Kalmadong wika ni Sergio sa anak. Kahit na ganun pa ang trato ng anak sa kanya, ay nag-aalala pa rin ito. "Huwag mo nga akong hawak-hawakan. Alam mo kung anong problema ko? Ikaw! Pati na din ang pesteng trabaho mo!" sigaw ni Clara at sa puntong iyon ay hindi na napigilan pa ni Sergio ang sarili kaya nasampal niya ang kanyang anak. "Anak!" nautal na wika ni Sergio. Maging ito ay nabigla ng masampal ang anak. "Ayan! Diyan kayo magaling, ang saktan ako! Alam mo, pare-pareho lang kayo!" sigaw ni Clara at patakbong umalis sa kanilang bahay. Naupo na lamang si Sergio at hindi na malaman ang kanyang dapat gawin sa oras na iyon. "Diyos ko, bakit ba ganito ang nangyayari sa anak ko? Gabayan niyo po siya, huwag pabayaan. Mahal na mahal ko yun." Wika ni Sergio at taimtim na nanalangin. Nung gabing iyon, ay labis na pag-aalala ang naramdaman niya sa anak. Ngunit kinaumagahan ay umuwi din ito. Hindi po muna ako papasok. Maghahanap na muna ako ng trabaho para makabili ng mga gusto ko." Wika ni Clara sa ama at umalis na agad. Hindi man lang natoy ng tayang sagot ng kanyang ama at umalis na hindi man lang humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Inakala ni Sergio na ayos na ang lahat kung kaya't abalang-abalan na ito sa pagtatrabaho. Tinupad din nito ang pangako niya sa anak na hindi nasusunduin pa sa eskwelahan. "Mang Sergio, nakita ko po si Clara kasama nung kaklase niya na nagnakaw sa isang grocery." Wika ng kapitbahay ni Sergio at agad na pinuntahan ang kanyang anak sa barangay. "Ano po nangyayari?" Walang kaalam-alam na tanong ni Sergio. "Mang Sergio, itong anak mo ay nahuli sa CCTV na ninanakawan ng isang grocery sa may kanto. Ayos naman na dahil naibalik naman na ang mga kinuha nila. Pakibantay-bantayan na lang po ang anak nyo." Wika ng kapitan kay Sergio. "Sige po, pasensya na." Paghingi ng pasensya ni Sergio sa mga ito at inuwi ang kanyang anak. "Bakit ka ba pumunta doon? Hindi ka naman kailangan." Bulong na wika ni Clara sa kanyang ama at masamang tumingin sa ama. "Ano ba plano mo sa buhay? Sisirain mo ba talaga? Diyos ko, Clara, hindi ako nagpakapagod para lang matulad ka sa akin." Wika ni Sergio sa anak at naluha na lamang. "Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na magpakapagod ka? Dalhin mo na lang kasi ako sa nanay ko." Galit na sigaw ni Clara. "Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Ayaw sa'yo ng mama mo. Ayaw niya sa atin. Kung mapilit ka, sige,
Ito ang address niya, puntahan mo siya. Umiiyak na wika ni Sergio at napuno na nga sa kanyang anak. Agad na dinampot ni Clara ang papel na inihagis sa kanya ng ama at tinungo iyon. Tao po! Sigaw ni Clara at sa puntong iyon ay iyak ng iyak ang dalaga. Tila ba sabik na itong makagka ng kanyang ina. What do you need? Mataray na wika ng isang babae. Doon nagpakilala si Clara at nalaman niya na matagal na palang namayapa ang kanyang ina. Sobrang inis at puot ni Clara sa kanyang ama nung araw na iyon. Kaya umuwi ito sa kanilang bahay at naabutan niya ang amang naghihintay sa loob ng kanilang bahay. Anak, sorry sa mga nasabi ko. Wika ni Sergio at hinawakan ng kanyang anak. Alam mo, akala ko makakalis na ako sa lecheng buhay na ito. Pero hindi pala. Patay na pala nanay ko. Napakawalang kwenta mong tao. Sana hindi na lang ikaw naging ama ko. Bakit mo ko nilayo sa kanya? Umiiyak na wika ni Clara at nagkulong sa kanyang silid. Natulala at hindi makapaniwala sa Sergio sa mga naganap sa araw na iyon. Hindi niya kayang isiwalat ang totoong dahilan kung bakit hindi magkasama si Sergio at ang kanyang tunay na ina. Imbis na pansinin ang kinikimkim ng anak, ay sumikap si Sergio bumili ito ng bagong kama ng kanyang anak at nakita niya naman na natuwa ang dalaga. Bumalik na sa eskwelahan si Clara at hindi na lamang pinansin ang mga sinabi ng mga kamag-aral niya. Umiwas na rin ito sa kaklasing si Gab at muling nakipag-ayos kay Bella. Buti naman at okay ka na. Alam mo, akala ko tutuluyan ka na magbago eh. Wika na Bella sa kaibigan. Wala yun. Trinay ko lang naman sumama kay Gab. Tsaka, masaya din pala. Kaso, madalas kami nagtatalo ni Papa. Wika ni Clara. Ikaw naman kasi, ang bait-bait ni Tito. Hindi mo ba yun nakita? Wika ni Bella. Paglabas ng eskwelahan, ay natanaw nila Clara ang kanyang ama na inaasar ng mga kapwa niya estudyante. Pilantod! Panunodyo ng mga ito ngunit tila ba, hindi iyon inaalintala ni Mang Sergio. Agad na nagtungo doon si Clara at Bella. Hoy! Wala talaga kayong magawa ah! Sigaw ni Bella sa mga ito. Samantalang si Clara ay masama lamang na tumingin sa kanyang ama. Umuwi na lang tayo. Matamlay na wika ni Clara at nauna na. Pagdating sa bahay, ay nakita ni Clara ang mga pagbabago sa kanilang bahay kaya tila ba biglang nawala ang inis niya sa kanyang ama. Isang linggong natapos sa mga pangyayaring iyon, ay malapit nang magtapos sa high school si Clara. Anak, anong gusto mo regalo sa graduation mo? Tanong ni Sergio sa anak. Talaga bibilin mo kahit ano? Manghan tanong ni Clara sa kanyang ama. Oo naman, basta sumaya ka lang anak. Nakangiting wika ni Sergio. Doon na nga sinambit ni Clara na nais niya ng bagong telepono. Nagsumikap naman si Sergio upang mabilhan ang kanyang anak ng kahilingan nito. Minsan pa ay galing na lamang sa tira-tirang pagkain sa karinderya ang kanyang kinakain para makaipon ng pambili na bagong cellphone ng kanyang pinakamamahal na anak. At hindi naman nabigo si Sergio. Nakabili siya ng touchscreen na CP at nung araw ng pagtatapos ni Clara ay ibinigay niya iyon. Ano to? Cherry Mobile? Pa naman eh, bibili ka na lang local pa? Alam mo sa'yo na lang yan. Wika ni Clara at binitawan ng cellphone sa lamesa. Naluhan na lamang si Sergio dahil hindi nagustuhan ng dalaga ang kanyang munting regalo na matagal niyang pinaghirapan. Nang makatapos si Clara sa high school, ay pumasok ito sa isang fast food bilang server at halos hating gabi na kung umuwi. Makalipas ang isang taon, ay nagpatuloy si Clara sa pagtatrabaho at nakukuha na niya ang kanyang mga luho. Isang gabi pauwi na si Clara galing sa kanyang trabaho at naghihintay na lamang ng masasakyan nang biglang isang lalaki ang nang hold up sa dalaga.
Dahil nanlaban si Clara, ay nasaksak ito sa tagiliran at iniwan na lamang. Agad na tinakbo sa ospital si Clara at kritikal ang buhay. Tito, umiiyak na wika ni Bella at pumasok sa bahay nila Sergio. Nakita mo ba si Clara? Kaarawan niya kasi ngayon, pero wala pa siya. Wika ni Sergio na wala pang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang anak. Tito, nasa ospital po si Clara. Nasaksak po siya. Umiiyak na wika ni Bella at agad na nagpasama naman si Sergio sa dalaga at doon ay kinausap siya ng doktor. Matindi po ang saksak na natamo ng inyong anak at naapektuhan po ang kanyang kidney. Kailangan po maoperahan agad ang inyong anak at kailangan ng kidney transplant para sa kanyang operasyon dahil ang isang kidney niya ay may problema rin. Wika ng doktor. Hindi naman nagdalawang isip pa si Sergio at sinabi nito sa doktor na ang isang kidney na lamang niya ang gamitin para sa kanyang anak. Lumapit si Sergio sa iba-ibang malasakit fund, sa PCSO at kung kani-kaninong mga politician para lamang makalikom ng pera pang pa-opera kay Clara. Dok, sige po yung hindi na lang masyadong mahalin na anesthesia ang gamitin niyo sa akin. Kakayanin ko naman ho ang sakit para ho makatipid kami. Wika ni Sergio sa doktor. Inumpisahan na nga ang operasyon ni Clara at naging matagumpay yun. Nagising na lamang si Clara sa ospital at nakita ang ama na nakadextrose din sa kanyang tabi. Doon ay kinuwento na ni Bella ang ginawa ng ama para sa kanya. Kaya pagising ng kanyang ama ay agad na niyakap ng dalaga ang kanyang ama kahit sakit na sakit pa itong gumalaw. Pa, salamat po sa lahat. Kahit na ang sama sa mga anak ko po sa inyo. Umiiyak na wika ni Clara. Simula nung araw na iyon, ay naintindihan na ni Clara ang sinasabi sa kanya noon ng kanyang kaibigang si Bella. Maswerte nga talaga siya sa kanyang ama kahit na may kapansanan nito. Ngunit ang mas nagpadurog ng damdamin ni Clara ay nang hindi sinasadyang marinig ang usapan ng kanyang tita at ng kanyang ama nung sila'y nakalabas na sa ospital. Kuya, ba't di mo kasi sabihin sa anak mo ang totoong dahilan kung bakit ka napilay at kung ano nangyari sa kanyang ina? Anong ibig sabihin na to? Tanong ni Clara na hindi mapigilan ang sarili na sumabat para malaman na ang katotohanan ng kanyang nakaraan. Doon nga ay pinagtapat na ni Mang Sergio kung paano sila iniwan ng kanyang ina at sumama sa isang mayamang lalaki sa kanilang probinsya. Nasa trabaho noon si Mang Sergio nang umalis ang kanyang asawa at ang sanggol na si Clara. Hindi nito napatay ang lampara dahilan para magkasunog sa bahay nilang yari lamang sa light materials. At doon pinilit ni Mang Sergio na iligtas ang kanyang anak at hindi sinasadyang hulugan ng kahoy na may baga dahilan kung kaya't hirap siya ngayon maglakad. Hindi na lamang napigilan ni Clara na lumuha ng lumuha at humingi ng kapatawaran at pasasalamat sa kanyang ama. Hindi lamang nito ibinigay ang kanyang kidney ngayon at sinave ang kanyang buhay. Ngunit noon pa man, simula ng kabataan niya, siya na ang kanyang superhero. Makalipas ang 4 na taon, nagtapos si Clara sa kursong education at ibinahagi sa iba ang kanyang istorya nang siya ay mag-deliver ng kanyang graduation speech bilang siya ang nakatamo ng pinakamataas na award. Tinawag niya ang kanyang ama sa stage at inalay ang natanggap na medalya at diploma. Sa buhay ng tao, walang perpekto. Matuto tayo magpasalamat at mag-appreciate ng mga tao sa paligid natin. Mahalin natin sila, lalo na ang ating mga magulang habang sila ay buhay pa. Lahat ng mga paghihirap
at sakripisyo na ginawa sa atin ng mga magulang natin ang naging dahilan para makarating tayo kung saan man tayo ngayon. Kaya bago pa man sila mawala sa mundong ito at bago pa mahuli ang lahat, sabihin natin ng mga katagang, Nay, Tay, salamat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!